Okay, magandang araw. Bago pala ako magsimula dito sa ginawa kong video, gusto ko sana magpasalamat kay Miss Marian Reyes. Ito yung channel niya, MGR Official. Okay, so kasi meron siya kasing ginawang tutorial video tungkol sa OBS, kumbaga yun yung nagbigay sa akin ng daan or nagbigay sa akin ng idea kung paano ko gagawin itong bagong setup na ginawa ko, kasi ito na yung sa tingin ko ito na yung gagawin ko every time na gagawa ko ng mga videos. Okay, so bago tayo magsimula, kasi meron na tayong bagong interface daw. Parang parang operating system, hindi ito, itong ginawa kong setup kasi ito yung nakita niyo yung yung background natin. Kasi yan yung kaharap ko every time nag-aayos ako nagre-repair ako ng computer or ng mga printer. Okay, so yan yung background na makikita ninyo. Okay, so kapag yung topic naman natin or yung video na ginawa ko ay tungkol naman sa screen recording, ito naman yung makita ninyo. Okay, so every time na makita ninyo yung background na yan, gumagawa ako niya ng mga screen recording, tapos yung tungkol sa mga sa mga operating system sa Windows, mga operation tapos mga websites. Tapos yung ganitong background naman yung makikita ninyo, yan yung background naman na yan ay every time na yung topics natin tungkol naman sa o yung video na ginagawa ko ay tungkol naman sa mga printer cartridges o sa mga CISS, gano'n. Okay, so yun lang. Tapos balik tayo sa main screen. Ito yung magiging main screen natin. Okay, so dahil usually tutorial video yung ginagawa natin, okay, so syempre dapat meron tayong blackboard. Okay, so ito yan. Okay, so sa blackboard na yan, dyan ko ilalagay yung mga images. Okay, mga pictures, tapos yung mga titles na mga video or mga tanong, kasi kung minsan gumagawa din ako ng yung mga tanong, tapos sinasagot ko. Okay, tapos pinaghandaan ko rin yung isang para kung mag live stream tayo later on. Okay, so ang gusto ko kasi sa live stream tanong at sagot, syempre para sa tungkol sa computer, kung paano ayusin, di ba? So sasagutin natin ng live, di ba? Ayun yun nun, di ba? So mas maganda yung ganun, para diretso na nasasagot natin yung tanong, di ba? So tapos syempre kapag naka live stream na tayo, ito naman yung makikita ninyo.
tatanggalin natin yung blackboard na yan. Tapos ito naman yung lalabas. Okay, live na yung chat box. Preparation pa lang yan. Okay, so hindi ko sinasabi na alam ko na talaga lahat yung paano mag ayos or mag repair sa computer kasi yung mga ituturo ko dito sa channel ko base lang sa experience ko, sa mga natutunan ko paano mag repair sa ng computer. Okay, so alam nyo yung intention ko talaga or yung purpose ko talaga dito sa channel ko, para talaga ako na makatulong. Okay, makatulong sa mga gumagamit ng computer dyan sa kanilang bahay or sa trabaho. Okay, so syempre interested din ako makipag collab or makipag tulungan sa mga ibang content creator din kagaya ko so syempre tulad ng sinabi ko na hindi ko sinasabi na alam ko na lahat. Syempre natututo din ako sa mga videos sa YouTube na pinapanood ko. Okay, so syempre interested din ako makipag-collab sa mga content creator din. Okay, so yung purpose ko talaga, gusto ko sana share tayo ng idea para matulungan natin yung viewer natin. Okay, yung mga nanonood dito sa ating channel. Okay, so syempre dagdag din yan kaalaman para sa iyo. Okay, so syempre alam nyo kasi yung learning process hindi tumitigil yan. Okay, kahit tapos ka na ng pag-aaral, nakagraduate ka na kahit tumanda ka, marami ka pa ring depende kasi yan kung interested ka sa isang bagay, di ba? So na meron kang natututunan. Okay, so okay, tuloy na natin ito. So yung plano ko talaga is gagawa ko ng hanggang 4 cams lang camera. Okay, kasi mukhang mahirapan ako mag-handle ng mas marami pang camera so ito ganito yan. So 4 na cam. Okay, so ito yung siyempre ako yung cam number 1. Okay, tapos yan cam 2. Okay, yan mga yung mga content creator din na gustong kasi pag gusto makipagtulungan ba para sa solusyon Okay, tapos cam 3, tapos cam 4. Okay, tapos ito naman yung another na nakuha niya na scene kapag dalawang cam lang. Okay, so ganito yan. So bali kaming dalawa yung nag-uusap. Okay, tapos pwede din na 3 camera ganun. Okay, tapos pwede rin tayo na 4 na magsabay-sabay. Okay, so excited ako. Okay, pero sa ngayon mag-upload muna ako ng mga videos. Later na lang tayo siguro live stream. Okay, so preparation pa lang ito, kasi ito yung gagawin kong setup na every time na mag-upload ako ng meron tayong bagong video na gagawin. Okay, so okay, huwag na natin patagalin, simulan na tayo. Okay, dito sa
video na ginawa ko. Okay. Okay, so ihanda na ang ating blackboard. Okay, so magsimula tayo sa tanong. Bakit nagdi-dip ang computer tapos wala namang display doon sa monitor? Okay, so ganito yan, ano. Kasi yung system unit natin, ano, dapat hindi siya dapat nagagalaw. Okay, so nangyayari yan kadalasan kapag yung system unit is yung ginagamit nating computer table is yung tulad nito. Ilalagay ko sa blackboard. Okay, so kasi dahil meron siyang siguro meron siyang gulong, ano, doon sa ilalim, no, dapat i-lock ninyo kung yung computer table niyo is ganyang klase. Okay, kasi dapat kasi hindi nagagalaw yung system unit. So yung reason talaga kasi siguro yung tuhod natin, ano, natatamaan yung system unit, o di kaya ay yung printer niyo, every time nag-print kayo, ano, kasi yung printer ko yung niya sa, ano, pag nag-print siya, yung printer head niya gumagalaw horizontal. Okay, so nagagalaw niya yung system unit. Siguro at kung hindi naman ay dahil yan sa yung upuan ninyo, no, may gulong, yung katulad nito, lalagay ko din sa taas. So dapat kasi basta hindi kasi dapat nagagalaw o hindi dapat matamaan yung system unit. Okay, so kasi ganito yan, ano, nagkaka-loose connection kasi yung mga devices dun sa loob ng system unit. So nagkaka-loose doon sa connection doon sa video card ninyo, sa video card, sa memory, ano, sa memory card, doon sa mga slots niya. Okay, sa mga, kung meron ko yung mga slots doon sa nakalagay doon sa mga niya, sa PCI slot, ano, kung meron pa. Tapos pwede din magka-loose connection doon sa sa hard disk ng computer niyo, sa hard drive. Okay, at pwede din sa sa mga DVD-ROM. Okay, okay, so ito pa yung isang problema, ano, kapag nagkaka-loose connection yung isa sa mga device doon sa system unit niyo, katulad ng hard disk or hard drive. So syempre problema din yan kasi hindi kayo makakagamit ng computer ninyo. Okay, so importante na i-off muna ninyo yung computer ninyo, tapos ikabit ninyo ng mabuti yung power cable niya. Ito, nakikita ba? Lagay natin sa big na screen. Okay, ayan, nakikita niyo. So kailangan na ikabit ninyo ng mabuti yan. Okay, sa motherboard ng computer niyo. Okay, okay, kasi kapag nagkaka-loose connection doon sa hard disk ng computer ninyo, syempre ito yung makikita ninyong display. Lalagay ko sa board, ayan, sa taas, sa board. Okay, so syempre hindi niya makikita yung bootable na device. Okay, so kailangan na patayin niyo yung computer niyo, tapos i-connect niyo ng mabuti yung dalawang cable na yan, yung sa data cable niya at saka yung sa power na nanggagaling sa power supply ng computer niyo. Okay, okay, punta naman tayo sa next tanong. Okay, so ano naman yung mangyayari sa computer mo? Bakit kailangan na i-unplug mo or patayin mo yung computer mo
every time na meron kang naririnig na beeping sound. Okay? So ganito yan, ano. Kapag meron kayong naririnig na beeping sound, huwag niyo hayaan na nagbi-beep siya ng matagal. Okay? Kasi alam nyo, masisira yung video card ng computer niyo, yung video card, yung memory, at higit sa lahat yung yung processor. Okay? Mag-overheat kasi yung processor niyo. Okay? So ganito yan, ano. Kasi tuwing nagbi-beep yung motherboard or yung computer niyo, signal kasi yan sa motherboard na hindi niya nade-detect yung tatlo. Okay? Yung video card, yung memory card, or yung blower fan na nakakonect sa kanya. Merong socket kasi doon doon sa may motherboard. Okay? So huwag niyo hayaan na nagbi-beep siya ng matagal, kasi masisira yung memory card, either yung memory card, yung video card, or syempre yung processor. Okay, so kailangan na pagka meron kayong narinig na beep na sound sa inyong computer, unplug kagad ninyo yung computer, tapos ayusin ninyo kung ano yung problema. Okay, yung next naman na tanong ay ano ang tamang paraan ng pagkakabit ng memory or video card sa inyong motherboard computer. Okay, so ganito yan. Punta tayo sa may full screen. Okay, so ito mas kuan ito. So ganito yan, okay? Para mas maintindihan ninyo, okay? Example, ito yung kuan. Nakikita ba? Memory, ano? So pagka magkakabit kayo ng memory card or video card, kasi kadalasan kuan, sa memory card ko ito nakikita So yung tamang pagkakabit dapat sa memory card, dapat yung pressure ninyo sa bawat dulo niya, dapat yung pressure niya dapat parehas lang. Okay? So wag ninyong isiso yung i-press ninyo dito, i-press ninyo ganyan, tapos yung next naman ganon, dapat sabay. Okay? The same yung pressure sa bawat dulo. Okay, tapos i-lock ninyo dun sa ilalim. Okay? So kasi alam na nasabi ko lang ito kasi meron akong napapansin noon na yun ang ginagawa nila. So mali yan, okay? So alam nyo kasi yung masisira dyan is yung socket ng yung socket ng memory, yung pinagkakabitan niya. Okay? So pag nasira yon, yung socket doon sa motherboard niyo, lahat ng ikakabit niyo na memory o di kaya ay doon sa video card, So sa video card ganun din, pag nagkabit kayo ng video card sa inyong computer, huwag ninyong isiso, dapat sabay, dapat vertical na posisyon. Okay? Sa memory dapat ganun. Okay? So yan yung masisira kasi yung socket, yung pinagkakabitan. So ewan ko lang kung naka-encounter kayo na meron kayong kahit na anong klaseng memory kabit niyo dun sa may slot niya, hindi pa rin nadidetect ng motherboard. Okay? So yung tamang paraan talaga ng pagko-connect ng memory card, video card, dapat yung pressure ninyo vertical position, tapos the same ang pressure, ang pressure, so huwag ninyong isiso, dapat huwag ninyong i-press ng ganun sa left tapos sa kabila naman, kasi yung pin dito na pagkakabitan, yung socket doon sa masisira. Okay, yung sisirain talaga, masisira yung socket. Okay, so ito hindi ito masisira, yung pinagkakabitan ng so sayang
kapag hindi niyo magamit yung isa sa socket doon sa motherboard sa memory niyo. Okay? Okay? So, ano naman ang kailangan gawin para hindi na maulit na mag-dip ulit yung computer ninyo. Okay? So, syempre, nasabi ko na ito doon sa may unang mga pictures na ipakita ko sa inyo. Okay? Syempre, ano yung gagawin ninyo para yung system unit ninyo is hindi siya nagagalaw every time na ginagamit ninyo. Okay? Kasi yan yung dahilan kung bakit nagkaka-loose connection yung mga devices dun sa loob. Okay? So, sa tingin ko, alam ninyo kung ano yung sagot sa tanong na yan. Okay? So, syempre, meron ko ilalagay na picture. Okay? So, syempre, yung system unit niyo pwede ninyong ipatong sa mga table, ganun. Or pwedeng gumawa kayo ng computer table na yari sa kahoy. Okay? So, dapat walang gulong ha. Huwag ninyo lagyan ng gulong. So, dapat kasi hindi nagagalaw yung system unit. Okay? Okay? So sana meron ko yung natutunan dito sa ginawa kong video. Dito pala sa tutorial na sa ginawa ko, ituturo ko na talaga kung ano yung gagawin ninyo kung sakaling nagbi-beep yung computer ninyo, So tuturo ko dyan kung paano ninyo ayusin na talaga. Okay? Okay. So kung meron kayo diyang contact cleaner pwede din yon. At saka kung wala naman kayo dyan, pwede din kayo gumamit ng lacquer thinner tulad ng ginagamit ko dyan. Okay. So kailangan ninyo mag-spray lang sa memory card at saka sa video card niyo sa both side niya. Okay. So yung paraan ko pag nililinisan ko yung pin ng memory card tsaka ng video, kailangan na pagka spray ninyo ng contact cleaner, apply kaagad kayo ng eraser para tanggalin yung dumi doon sa pin nya. Okay, so wag ninyo hayaan na matuyo kasi mabilis kasing natutuyo yung yung contact cleaner. Okay, pagka spray ninyo, erase kaagad, tapos makikita ninyo talaga yung dumi na kukuha. Okay, tapos babalik yung dating kintab doon sa pin, sa mga pins ng memory card. Okay, so syempre pagkatapos mag-apply na rin kayo ng
ng paintbrush para matanggal yung mga yung dumi niya. Okay, so dito naman sa video card ay ganoon din ang gagawin ninyo. Okay, so kailangan lang kapag nagra-rub kayo ng eraser, kailangan meron siyang friction, yung umiinit para matanggal talaga yung mga yung mga dumikit na dumi, para malinisan talaga yung mga pins dyan sa memory or sa memory card ninyo or sa video card. Okay, so mag-apply na rin kayo ng brush para madaling matuyo yung lacquer thinner na nilagay ninyo. Okay, so ganun lang, kita ninyo ang kintab na siya. So sa battery wala tayong problema, yung sa blower fan lang ng processor, linisan nyo na rin para isang lang, isang gawain na lang. Okay, okay, so ito na talaga yung actual na paglilinis na gagawin natin. So yung connector doon sa blower fan ng inyong processor, kailangan ninyo ng linisan. Ganoon din doon sa may socket na pagkakabitan niya. Okay, tapos sa may memory niya, meron siyang pinipress na white, nakikita niyo sa bawat dulo sa holder ng memory. So pindutin nyo lang yan para matanggal ninyo yung memory niya. Okay, so sa video card ganun din, merong dyan, pinipindot sa may socket nya. Ayan, nakikita ninyo yung puti, color white din. Ayan, so para matanggal nyo yung yung video card, pinipress nyo yan, tapos meron pa siyang screw dyan sa para matanggal siya. Okay, so paano naman natin tanggalin yung CMOS battery, paano mag-replace? Okay, pag nakabit na ninyo yung bagong battery, pag nag-replace kayo ng battery, meron dyang nakikita ninyo na malapit sa battery nya, merong 3 pin na jumper switch. So switch muna ninyo, clear ninyo, tapos ibalik ninyo sa normal. Okay, makikita ninyo yan sa sa board mismo. Okay, sa mga hindi pa alam yung mga ganyan, wag na lang ninyo galawin yung switch. Okay, so gamit ang inyong contact cleaner o yung lacquer thinner dyan, is yung mga socket nya, pwede kayong mag-spray dyan sa memory slot nya, ganun din sa mga sa video card na slot,
sa mga PCI na slot. Yan, yung mga pinagkakabitan ng board. Okay, so mag-spray kayo ng contact cleaner. Okay, ayan ang ginagawa ko. Tapos mag-apply kayo ng brush para matanggal yung dumi. At the same time madali siyang matuyo. Okay, huwag ninyo kalimutan mag brush ha, para makatulong din para linisan yan yung mga sakit niya, yung pagkakabitan ng kuha ninyo. Okay, so ganun lang. So make sure lang ninyo na nakaipit siya. Okay, ayan, nakalock. Okay, so ganun din sa video card. So ikabit nyo muna siya, pagkatapos i-lock ninyo dun sa ilalim yung white na color, nakikita niyo. Tapos saka na kayo mag-screw sa itaas. Okay, so ganun lang. So tingnan niyo na naka-fit ng mabuti sa motherboard yung video card. Okay, pati yung memory na rin. Yan, nakikita niyo. Kailangan nakaposisyon yan sa tamang niya, posisyon niya. Okay. Okay. Baka magtaka kayo bakit kinabit ko yung data cable ng monitor dyan. Kasi yung video card na ginamit ko para sa sample, merong sira kasi yon sa niya, sa blower fan niya. Maingay, so kailangan ko pang ayusin yon. Okay, so ginawa ko lang naman kasi itong video na to for tutorial purposes. Okay, so kung meron kayong video card talaga na ginagamit sa inyong computer, yun ang gawin ninyong procedure, yung paglinis. Okay, pero kung onboard naman yung video display nya, so wala na kayong kailangan na linisin. Okay, so testingin na natin. So kapag meron na siyang display, ibig sabihin okay na yan. Tapos dahil nag-replace tayo ng bagong battery, CMOS battery nya, so yan yung makikita ninyo. Okay, so yung gagawin lang ninyo is i-set up ninyo yung boot sequence nya. Kailangan yung first boot priority ilagay ninyo sa hard disk. Okay, yung first boot, yung boot sequence. Okay, so papakita ko sa inyo dyan kung paano ginagawa. Okay, yung first boot device, yan nakikita ninyo. So ilagay ninyo siya sa hard disk or HDD. Yan, hard disk. Okay, so bahala na kayo kung ano yung yung second na niya. Okay, so ganun lang, napakadali. Okay, so wag na niyo kalimutan na i-save and then exit. Okay, tapos yun na, okay na siya. Okay, so maraming salamat. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, tapos i-share nyo din para makatulong din tayo sa iba. Okay, maraming salamat sa panonood.